Ang akala ng iba kapag isa kang OFW ay mayaman ka na. Lalapitan ka ng mga tao para umutang ng pera. Pero ang hindi nila alam ay sobra ang iyong pagtitiis ng hirap. Matustusan lamang ang pangangailangan ng iyong pamilya. Tapos sila pa ang magtatampo kapag hindi mo sila napahiram ng pera. Ikaw, naranasan mo na ba ang bagay na to? Kung ganon, ay tunghayan mo ang storyang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Bilang isang mahirap ay parang imposible ang makapagtrabaho ka sa ibang bansa. Yan ang pinag-uusapan ng magkakaibigan habang sila ay namumulot ng mga basura sa daan. Simula bata pa lamang ang binatang si Nonoy ay pangarap na niyang magkaroon ng magandang trabaho upang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang sariling pamilya. Gusto nito na maiparanas sa kanyang mga magulang ang isang maginhawang buhay na kahit na kailan ay hindi pa nila nararanasan. Onyok, nakikita niyo ba yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa? Di ba tuwing uuwi sila dito sa sariling bayan ay parang sobrang yaman nila? Gusto ko na makapagtrabaho din doon upang gumanda ang aming buhay. Masayang sabi ng binatang si Nonoy sa kanyang mga kaibigan. Ngunit nang dahil sa sinabi ng binata ay pinagtawanan pa siya ng kanyang mga kasama. Hoy Nonoy, gumising ka nga. Sobrang taas naman ang pangarap mo. Sa tulad nating mga taong mahihirap ay imposibleng mangyari ang bagay na yan. Natatawang sagot ni Onyok. Pagkatapos noon ay nagtawanan pa ang iba nilang mga kasama. Tanging pamumulot lang kasi ng mga bakal at bote sa mga basurahan ang kanilang pinagkukunan upang makakain sila sa pang-araw-araw. Pero para kay Nonoy ay hindi imposible mangyari ang bagay na ito. Nag-iipon siya ng pera para makapag-aral sa high school. Nang sa ganon ay matupad niya ang kanyang mga pangarap. Wala namang nakakatawa sa mga sinasabi ko. Kayo, wala ba kayong mga gustong mangyari sa inyong buhay? Wala ba kayong mga pangarap? Tanong ni Nonoy sa kanyang mga kaibigan. Ngunit napapailing na lamang ang mga ito dahil hindi naman nila alam kung paano sila makakaahon sa kahirapan. Ipinagpatuloy na lamang nila ang pangangalakal nang sa ganon ay marami silang mapagbentahan. Lumipas sa maghapon ay naghiwa-hiwalay na sila upang umuwi sa sari-sariling tahanan. Masayang sinalubong ni Nonoy ang kanyang mga magulang upang ibigay ang kanyang biniling ulam. Nay, Tay, may pasalubong po ako sa inyo. Pasensya na po kung yan lang po ang nabili ko. Nag-iipon po kasi ako ng pera para makapag-aral sa high school. Sabi ni Nonoy sa kanyang mga magulang. Matagal na kasing napatigil sa pag-aaral ang binata simula nang makatapos siya sa elementarya. Wala namang problema anak. Pasalamat nga kami dahil tinutulungan mo pa rin kami. Kung ano man ang iyong gusto sa buhay ay wala kaming gagawin kundi ang suportahan ka. Sagot ni Aling Maricar. Oo nga anak, nandito lang kami ng nanay mo at hindi ka namin pababayaan. Nag-iipon din naman kami ng pera para sa iyong pag-aaral. Dagdag ni Mang Ernesto. Kahit mahirap lamang ang pamilyang ito ay nagtutulungan naman sila upang makaalis sila sa matinding paghihirap. Ang mag-asawa kasi ay hindi nakapagtapos sa pag-aaral kaya ganito na lamang sila kadesidido na tulungan ang kanilang anak. Tanging grade 2 lamang ang nahayon ni Mang Ernesto at si Aling Maricar naman ay tanging grade 5 lamang ang natapos sa pag-aaral. Kinabukasan ay bumuhos ang malakas na ulan kaya nahihirapan dumiskarte ng pera si Nonoy. Sobrang maputik ang kalsada kaya umaalingasaw ang mabahong amoy tuwing binubuklat niya ang mga basura. Hoy, wag mo ngang ikalat ang mga basura. Umalis ka na dito sa tapat ng aking bahay at huwag ka nang babalik pa dito. Galit na sabi ng isang matandang babae. Pasensya na po kayo. Naghahanap lang naman po ako ng pwede kong mapakinabangan. Nag-iipon po kasi ako ng pera para sa aking pag-aaral. Paliwanag ni Nonoy. Nang dahil doon ay nakaramdam ng awa ang matanda matapos itong marinig ang naging sagot ng binata. Maganda kasi ang hangarin nito sa buhay at nagsisikap ito para matupad ang kanyang mga pangarap. Ang nakasimangot na mukha ng matanda ay napalitan ng isang matinding pagkaawa. Paalis na sana si Nonoy ngunit tinawag siya ng matandang babae. Iho, totoo ba ang narinig ko? Namumulot ka ng bakal at bote para mapag-aral ang iyong sarili? Tanong ng matandang babae na nagngangalang Aling Clarita.
Opo, tama po kayo. Mahirap lamang po ang aking pamilya, kaya nagsisikap po ako sa aking sarili para magawa ko po ang mga bagay na yan. Sagot ni Nonoy. Napapakamot na lamang si Aling Clarita dahil para bang nadurog ang puso niya. Gusto nitong tulungan ng binata dahil may sariling mga buhay na rin naman ang kanyang mga anak. Gulat na gulat naman si Nonoy sa sumunod na sinabi ni Aling Clarita sa kanya. Iho, tamang-tama. Gusto mo bang magtrabaho sa akin? Mayroon akong sariling restaurant at panggabi ito. Wala ka namang ibang gagawin kundi ang maglinis lamang ng kanilang mga pinagkainan. Tanong ni Aling Clarita. Hindi na pinatagal pa ni Nonoy ang tanong ng matanda at agad niyang tinanggap ang alok nito sa kanya. Opo, gustong-gusto ko pong magkaroon ng trabaho. Kahit anong oras po ay pwede po akong magsimula. Nagmamadaling sagot ng binata. Saglit ay nag-usap ang dalawa tungkol sa bagay na ito. Mayaman pala si Aling Clarita at marami itong hawak na mga negosyo. Sige, bukas ng hapon ay bumalik ka dito. Isasama kita doon para malaman mo kung saan ka magtatrabaho. Paliwanag ng matanda. Masayang nagpaalam si Nonoy kay Aling Clarita. Para bang ang imposibleng mangyari sa kanyang buhay ay magiging posible nang dahil sa tulong ng matanda. Pagkatapos noon ay ipinagpatuloy ni Nonoy ang pamumulot ng bakal at bote. Lumipas sa maghapon ay ibinili niya ng ulam ang lahat ng kanyang pera dahil ang kanyang puso ay sobrang saya. Anak, bakit naman sobrang dami ng binili mong ulam? Ang sasarap pa ng mga ito. Wala ka bang balak na maghulog ng pera sa iyong alkansya? Takang tanong ni Mang Ernesto. Tay, masaya lang po ako. Magkakaroon na po ako ng maayos na trabaho at makakapag-aral na po ako. Nakangiting sagot ng binata. Pagkatapos noon ay ipinaliwanag niya sa kanyang mga magulang ang naging pag-uusap nila ni Aling Clarita. Napaluha na lamang ang mag-asawa dahil sa wakas ay matutupad na ng kanilang anak ang gusto nitong mangyari sa kanyang buhay. Kinabukasan ay muling pumunta si Nonoy sa bahay ng matandang babae. Aling Clarita, nandito na po ako. Pagtawag ni Nonoy sa harapan ng bahay ng matanda. Oh, Nonoy, ang aga mo naman. 7:00 pa ng hapon ang iyong trabaho. Pero sige, tutal, wala naman akong ginagawa, kaya isasama na kita doon. Sagot ni Aling Clarita. Maya-maya lamang ay isinama ng matandang babae ang binata sa kanyang restaurant. Simple lamang doon ngunit malinis at magandang kapaligiran. Lumipas ang ilang oras ay nagsimula na si Nonoy sa kanyang trabaho at nang dahil doon ay iniwan na ito ng matanda. Simpleng-simple lamang ito kay Nonoy dahil sanay sa mabigat na trabaho ang kanyang katawan. Sa paglipas ng 1 buwan ay nakuha na ng binata ang kanyang unang sweldo. Balak niya itong ipang-enroll sa eskwelahan nang sa ganon ay masimulan na niya ang kanyang pag-aaral. Mabuti na lamang at panggabi ang aking trabaho. Sa umaga ay makakapasok pa ako. Masayang sabi ni Nonoy sa kanyang sarili. Isang umaga nakita siya ng kanyang mga kaibigan na naka-uniforme at papasok sa eskwelahan. Pinagtatawanan na lamang siya ng mga ito dahil alam nilang malaki ang kanyang agwat sa kanyang magiging mga kaklase. Hindi na lamang ito pinansin ng binata dahil mas mahalaga sa kanya ang kanyang mga pangarap. Kahit nasa eskwelahan ay nakakaranas siya ng pambubuli. Inaasar siya ng kanyang mga batang kaklase dahil dapat daw ay nasa kolehiyo na siya. Kuya Nonoy, mukha ka ng guro, pero kaklase ka pala namin. Pangaasar ng isa niyang kaklase. Pero sinasagot ito ni Nonoy ng pabiro upang tigilan siya ng mga ito. Oo nga eh, kailangan ko kasi mag-aral para makapagtrabaho ako sa ibang bansa. Parang ang mga nakababatang kapatid ko lang kayo. Natatawang sagot ni Nonoy. Nang dahil doon ay manghang-mangha ang kanyang mga kaklase dahil yun pala ang balak ni Nonoy kaya nag-aaral siya sa high school. Sa paglipas ng mga taon ay nagpapatuloy siya sa pagtatrabaho kay Aling Clarita. Hindi niya iniisip ang pagod at hirap. Kahit napuyat siya sa gabi ay maaga siyang gumigising upang matuto sa mga bagay-bagay. Lumipas ang mga taon ay nakatapos na sa high school ang binatang si Nonoy. Sobra-sobra talaga ang laki ng pasasalamat niya kay Aling Clarita. Nang dahil sa tulong nito ay malapit na niyang matupad ang kanyang pangarap na makapagtrabaho sa ibang bansa.
Aling Clarita, tapos na po ako sa aking pag-aaral. Maraming salamat po sa inyo. Naluluhang sabi ng binata. Hindi mo dapat ako pasalamatan. Nagtatrabaho ka rin naman sa akin, kaya ka kumikita ng pera. Nakangiting sagot ng matandang babae. Nang makagraduate si Nonoy sa high school, ay nagpatuloy pa rin siya sa pagtatrabaho kay Aling Clarita. Ang kanyang maiipong pera ay gagamitin niya upang makapagtrabaho siya sa ibang bansa. Ngunit isang araw ay dumating sa kanila ang isang matinding problema. Pinapalayas na sila ng may-ari ng lupa kung saan doon nakatirik ang bahay nila. Pasensya na kayo dahil naipagbili ko na ang lupa, sabi ng mayamang lalaki. Wala naman pong problema. Dapat nga po kami magpasalamat dahil pinayagan niyo kami magtirik dito sa mahabang panahon, sagot ni Aling Maricar. Nang dahil doon ay naghanap na lamang sila ng isang maliit na bahay na mauupahan. Lalong naging desidido si Nonoy na makapagtrabaho sa ibang bansa nang dahil sa nangyayari sa kanilang buhay. Nagulat na lamang siya nang muli niyang makita si Aling Clarita. Ang matanda mismo ang pumunta sa kanilang tirahan. Lola Clarita, bakit naman po kayo napapunta dito? Takang tanong ni Nonoy. Di ba ang sabi mo sa akin ay pangarap mong makapagtrabaho sa ibang bansa? Tanong ng matanda. Opo, tama po kayo. Kaya po ako nagsikap mag-aral, sagot ng binata. Kung ganon, ay pwede bang ikaw na lang ang ipasok ko? Naghahanap kasi ang aking anak ng pwedeng maging factory worker sa ibang bansa. Alam ko naman na masipag ka at hindi mo siya ipapahiya, sabi ni Aling Clarita. Sa ikalawang pagkakataon ay tutuparin ng matandang babae ang kanyang pangarap. Agad na lamang tumulo ang luha ni Nonoy dahil para bang isang anghel si Aling Clarita na tumutupad sa kanyang mga pangarap. Sige po, maraming salamat po. Pero nag-iipon pa po ako ng pera para sa pag-ilis ko patungo sa ibang bansa, sabi ni Nonoy. Wala ka namang dapat na ipag-alala. Sagot na ng kumpanya ang lahat ng iyong pangangailangan. Asikasuhin mo na lamang ang iyong mga papeles, paliwanag ni Aling Clarita. Lumipas ang 2 linggo ay nakaalis na ang binata. Nang makarating siya doon ay masayang-masaya siya matapos niyang malaman na malaking halaga ng pera ang magiging sweldo niya. Ano? 100,000 kada buwan? Pero di ba factory worker lamang po ako dito? Tanong ng binata sa kanyang kapwa Pinoy. Ano ka ba naman, Nonoy? Alam mo naman na kapag ipinalit ang pera sa ating bansa ay doon ito lalaki ang halaga. Kaya kailangan mo magtipid ng pera dito, sagot ng kanyang katrabaho. Kumalat ang balibalita sa kanilang lugar na maganda na ang buhay ng binata. Pati na ang kanyang kaibigan na si Onyok ay namangha dahil natupad na ng kanyang kaibigan ang pangarap nito na makapagtrabaho sa ibang bansa. Ang galing naman ni Nonoy, hindi ko talaga akalain na magkakaroon siya ng magandang buhay, seryosong sabi ni Onyok sa kanyang sarili. Lumipas ang 5 taon ay malaking halaga na ng pera ang naipon ng binata. Sapat na ito para makapagpatayo ng sarili nilang bahay. Iniisip ni Nonoy na wala ng problema pa ang darating sa kanilang buhay. Ngunit isang araw ay nagkaroon ng malubhang karamdaman ang kanyang nanay. Anak, kailangan ko ng pera. Mayroong sakit ang nanay mo. Umiiyak na sabi ni Mang Ernesto sa telepono. Ano? Sige po tay, at magpapadala po ako. Ipagamot niyo po sa ospital si nanay. Malungkot na sagot ang binata. Maluba ang naging karamdaman ni Aling Maricar. Hindi biro ang halaga ng pera na kailangan nilang gastusin upang magamot ang sakit ng kanyang ina. Nang dahil doon ay agad na ubos ang naipong pera ni Nonoy at ang kanyang mga swelduhin ay mapupunta lamang sa pambayad sa mga susunod na bayarin sa pagpapagamot. Ngunit kahit na ganoon ay nanatiling positibo si Nonoy sa kanyang mga problema. Kung wala akong pera ay baka wala na si nanay. Kaya pasalamat na rin ako dahil patuloy siyang nabubuhay, sabi ng binata sa kanyang sarili. Lumipas pa ang mga buwan ay wala na siyang naiipong pera, kapalit ang magandang kalusugan ng kanyang ina. Isang araw ay nagulat na lamang si Nonoy nang kamustahin siya ni Onyok sa social media. Paring Nonoy, baka naman pwedeng makahiram ako,
ng 5,000 piso. Ang balita ko kasi ay mayaman ka na daw, sabi ni Onyok. Binalikan naman ni Nonoy ang mensahe ng kanyang kaibigan. Sa totoo lang pare, ang hirap ng buhay. Pasensya ka na pero wala akong maipapautang sa'yo, sagot ng binata. Ano ba yan? Kinalimutan mo na ba kami? Nag-iiba ka na talaga. Dati naman ay palagi ka namin kasama sa hirap at ginhawa. Dismayadong sabi ni Onyok. Pasensya ka na talaga pare pero marami talaga akong problema. Nagkasakit kasi si nanay kaya wala akong naiipong pera. Paliwanag ni Nonoy. Sus, palusot ka pa. Ang sabihin mo ay hindi mo na kami itinuturing na kaibigan dahil mahirap pa rin ang aming buhay, sagot ni Onyok. Pagkatapos noon ay hindi na sila nag-usap pa. Ayaw siya nitong paniwalaan matapos niyang ipaliwanag ang lahat. Pagkatapos ng pagpapalitan nila ng mensahe ay kinausap ni Onyok ang iba pa nilang mga kaibigan. Mga pare, kinalimutan na talaga tayo ni Nonoy. Wala na siyang pakialam sa atin. Gumanda lang ang buhay, nagmayabang na, sabi ni Onyok. Hayaan mo na siya pare, ganyan talaga ang mga tao kapag nagkakaroon ng pera, sagot ng isa nilang kaibigan. Lumipas pa ang mga buwan ay bakasyon na ng binata. Agad itong umuwi sa sariling bansa upang makita ang kalagayan ng kanyang nanay. Anak, mabuti naman at nakauwi ka na. Gustong gusto ko na talagang makita ng nanay mo, malungkot na sabi ni Mang Ernesto. Nakita ni Nonoy si Aling Maricar na nakahiga lamang sa kama. Mahina na ito ngunit masaya naman siya dahil naabutan pa niyang buhay ang kanyang ina. Nay, kumusta na po kayo? Sana po ay lumaban kayo dahil nandito na po ako, sabi ni Nonoy. Hirap nang makapagsalita si Aling Maricar kaya tanging pagngiti na lamang ang naging sagot nito sa kanyang anak. Ang perang naiuwi ng binata ay pinaghati-hati niya para sa kanilang mga gastusin. Halos walang matira dito kaya naisipan niyang kausapin si Aling Clarita upang muling magtrabaho sa restaurant nito sa loob lamang ng 2 buwan. Pag natapos kasi siya sa kanyang bakasyon ay muli siyang babalik sa ibang bansa upang magtrabaho. Malayo na siya sa kanilang bayan simula nang lumipat sila ng tirahan kaya sumakay pa siya ng jeep upang makapunta roon. Habang nagtatrabaho si Nonoy ay muli niyang nakita ang kanyang kaibigan na si Onyok. Oh, pare, nakauwi ka na pala. Di ba, mayaman ka na? Bakit naman nagtatrabaho ko pa rin dito? Tanong ni Onyok. Di ba, ang sabi ko sa inyo ay nagkaroon ng sakit ang aking ina. Wala akong naipong pera kaya kailangan ko pa rin kumita. Paliwanag ni Nonoy. Naku, malabo yan. Gusto mo lang pagtakpan na mayaman ka na. Ayaw mo lang ibahagi ang iyong yaman sa iba. Ibang-iba ka na talaga pare. Kinalimutan mo na kami, sabi ni Onyok. Ngunit habang nag-uusap sila ay biglang tumawag sa kanya si Mang Ernesto. Bigla na lamang tumulo ang luha ng binata. Ano? Wala na po si nanay? Baka po nagkakamali lamang kayo. Umiiyak na sabi ni Nonoy. Nang dahil doon ay nagmamadaling umuwi ang binata. Sinundan naman ito ng kanyang mga kaibigan upang malaman kung ano ba ang katotohanan. Baka kasi nagpapanggap lamang ang binata upang pagtakpan ang kanyang pagiging mayaman. Mga pare, sundan natin siya. Baka iniiwasan niya lang tayo, sabi ni Onyok sa kanyang mga kaibigan. Lumipas ang 1 oras ay nakarating na sila sa inuupahang bahay ng pamilya ni Nonoy. Rinig na rinig nila ang hiyawan ng pag-iyak ng 2 lalaki na para bang halos mawalan na ng pag-asa sa buhay. Nakita ni Onyok ang isang maliit na bahay. Nakita rin nila ang mag-ama habang daladala si Aling Maricar upang isugod sa pagamutan. Agad nadurog ang puso ng binata dahil nagsasabi pala ng totoo ang kanyang kaibigan. Para bang walang nangyaring maganda sa buhay nito matapos makapagtrabaho sa ibang bansa. Ngunit pinipigilan na ni Mang Ernesto ang kanyang anak na tumuloy pa sila sa ospital. Anak, wala na talaga ang nanay mo. Hindi na tumitibok ang kanyang puso at malamig na ang kanyang balat. Nakatitig na sabi ng matandang lalaki. Tay, baka po maibalik pa natin ang kanyang buhay. Wala naman pong mangyayaring maganda kung hindi po natin susubukan. Umiiyak na sagot ng binata. Pero anak,
Kailangan nating tanggapin ang bagay na ito. Hayaan na nating makapagpahinga ang nanay mo. Mahabang panahon rin siyang naghirap. Umiiyak na sabi ni Mang Ernesto. Walang nagawa ang mag-ama kundi ang tanggapin na lamang ang pagpanaw ni Aling Maricar. Tumulo na lamang ang mga luha ni Onyok dahil kitang-kita ng kanyang mga mata ang nangyayari sa buhay ng kanyang kaibigan na kanyang tinalikuran. Lumapit sila doon upang humingi ng pasensya. Onyok, anong ginagawa niyo rito? Takang tanong ni Nonoy. Pasensya ka na, Nonoy, dahil hindi kami naniwala sa'yo. Nandito kami para tumulong kung ano man ang kailangan mo. Nakayukong sagot ni Onyok. Ibinurol si Aling Maricar at naroon ang mga kaibigan ni Nonoy upang damayan ang kanilang kaibigan. Ang akala nila na puro sarap na lamang ang nararanasan ng binata, ngunit nagkakamali pala sila. Dala-dala pala nito ang isang mabigat na problema at mas masarap pa pala ang buhay nila. Nonoy, nakikirami kami sa pagkawala ng nanay mo. Patawarin mo ako. Napapailing na sabi ni Onyok. Walang problema. Masaya ako pare dahil nandito kayo ngayon para damayan ako sa oras ng kalungkutan. Malungkot na sagot ni Nonoy. Simula noon ay muli silang naging magkakaibigan. Lumipas ang ilang buwan ay muling nakabalik sa ibang bansa si Nonoy upang ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Hindi na muling nagsasabi si Onyok na manghihiram siya ng pera sa kanyang kaibigan dahil may sarili naman siyang mga paa upang magsikap sa kanyang buhay. Lumipas ang mga taon ay unti-unting nakabangon si Nonoy sa kanyang buhay. Pinatigil niya sa pagtatrabaho ang kanyang tatay dahil takot na siyang muling mawalan ng mahal sa buhay. Lubusan rin ang pasasalamat ng binata kay Aling Clarita dahil ito ang tumulong sa kanya. Lumipas ang mga taon ay muling nakauwi ang binata. Naghanda ito ng isang masayang salo-salo at inimbitahan niya ang kanyang mga kaibigan. Sinabihan niya ang mga ito na kukunin niya itong mga tauhan sa kanyang itatayong negosyo. Salamat pare, hindi mo talaga kami kinakalimutan. Nandito lang kami at palagi ka naming susuportahan. Hindi man kami naniwala na kaya mong gawin ang bagay na to, pero pinatunayan mo na kami ang nagkamali. Nakangiting sabi ni Onyok. Mahirap talaga ang buhay ng isang Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. Nakakaipon man ng pera, ngunit tinitiis ang pangungulila sa kanyang pamilya. Hindi pera ang sagot sa lahat ng problema. Hindi lang pera ang nagbibigay ng saya. Magpasalamat tayo sa ating buhay dahil malakas ang ating pangangatawan. Mahirap ang magkasakit dahil pwedeng sa isang iglap ay maubos ang iyong pinag-ipunan. Huwag sana nating isipin na mayaman na ang isang tao kapag nakakapagtrabaho ito sa ibang bansa. Dapat tayong maging masaya sa kanila dahil may problema din naman silang dinadala. Ang tunay na kaibigan ay handa kang damayan sa oras ng ginhawa o kaya naman ay sa oras ng kahirapan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.